Isang lalaki na kayang patumbahin ang kalaban gamit lang ang talino at mga halaman laban sa isang demonyong nilamon ng galit at apoy. Ito ang laban ng magkaibigan na pwedeng maging magkaaway, Dennis kontra Vincent. Sino ang mananalo kung maglaban sila ng seryoso? Kung napanood mo ang Ghost Fighter, alam mo na magkasama sa team sina Dennis at Vincent, pero alam din natin na magkaiba sila. Si Dennis, kalmado, matalino at laging nag-iisip ng plano bago umatake. Ang lakas niya ay hindi lang sa power kundi sa diskarte. Kilala siya sa Rose Whip at sa kakayahan niyang gamitin ang mga halaman bilang sandata. Pero kapag naglabas siya ng totoong anyo, si Dennis ang taong lobo, ibang klase na ang tapang at bilis. Si Vincent naman kabaligtaran. Tahimik pero ubod ng tapang, walang pakialam kung masaktan basta lang manalo. Ang pinakamalakas niyang teknik, ang Dragon of the Darkness Flame, isang itim na apoy na galing sa impyerno na kayang sunugin kahit kaluluwa ng kalaban. Si Vincent ay hindi pala salita, pag lumaban siya, diretsuhan, walang papogi, walang atrasan. Kung ikukumpara mo, si Dennis utak at strategy, si Vincent bilis at tapang. Si Dennis marunong maghintay ng tamang oras bago umatake. Si Vincent naman isang iglap lang tapos na ang laban. Kaya ang tanong, kapag nagkaharap sila, sino ang mauunang makahanap ng butas? Isipin natin ang laban. Sa simula, tahimik lang si Dennis. Habang lumalapit si Vincent, nagsisimula na siyang magtanim ng mga halaman sa paligid, mga vines na kayang umatake at manghuli kapag sumugod si Vincent. Pero hindi rin magpapahuli si Vincent. Gamit ang bilis niya, maiiwasan niya ang mga trap at biglang lilitaw sa harap ni Dennis. Isang suntok, isang hiwa ng espada, sabay sigaw ng Dragon of the Darkness Flame. Ang apoy, sisiklab, pero si Dennis kalmado pa rin. Gamit ang kanyang Rose Whip, sasalubungin niya ang apoy at sa gitna ng pagsabog, magpapakita na siya bilang si Dennis ang taong lobo. Saan yung iyon? Hindi na siya basta tao. Mas mabilis, mas matalas, mas tuso. Gagamitin niya ang mga halaman bilang buhay na armas, mga vines na may tinik at mga bulaklak na may lason at mga ugat na kayang itali si Vincent kahit gaano pa siya kabilis. Ngunit hindi rin basta susuko si Vincent. Gamit ang pangalawang Dragon Flame, susubukan niyang sirain lahat ng halaman sa paligid. Pero habang abala siya, si Dennis ay naglalagay ng isa pang trap, isang malaking puno na biglang sisibol sa ilalim ni Vincent. Pag-akyat ng mga ugat, tataliin si Vincent hanggang sa hindi na siya makagalaw. At bago niya masunog lahat, ibabagsak ni Dennis ang huling hampas ng Rose Whip sa ere. Tapos, katahimikan, hindi dahil sa pinatay niya si Vincent, kundi dahil pinatigil niya ito. Pinakita niya na minsan ang tunay na lakas ay nasa kalma at pag-iisip. Kaya kung tatanungin mo kung sino ang mananalo, depende yan. Sa bilis at tapang, panalo si Vincent. Pero sa talino at strategy, si Dennis ang lamang. Kung bigla ang laban, Vincent ang paborito. Pero kung may oras magplano, si Dennis ang hindi mo matatalo. Kaya ikaw, Team Dennis ka ba o Team Vincent? Comment mo sa ibaba kung sino sa tingin mo ang tatagal sa tunay na laban. Huwag kalimutang mag-follow sa Mr. Salaysay para sa mas malalim na anime analysis at mag-subscribe sa HXH Theories PH sa YouTube channel. Maraming salamat sa mga ka-hunter natin at ka-ghost fighter na umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang ka-ghost fighter.